Okay, nasanay tayo dun sa mga padlock or deadlock na mga security ng pinto natin. Pero sa ngayon, dumadami na yung gumagamit ng mga smart lock dahil syempre, mas convenient, mas madaming option ng pag-unlock, mas madaming pwedeng maging susi compared sa physical key na ginagamit natin sa mga padlock na kailangan pa natin ipa-duplicate. Tapos, sa mga smart lock, pwede nating makontrol or ma-unlock, ma-lock remotely. At isa yung smart lock na pag-uusapan natin ngayon sa pwede ninyong i-consider kung sakaling gusto ninyong mag-upgrade from conventional na padlock papunta sa isang smart lock. So, ito yung MGS Elite Pro Smart Lock. So, disclaimer lang guys, gusto ko maging transparent sa inyo. Provided to ng MGS, hindi namin to binili, sila yung nag-provide nito at sila din yung nag-install. So, ang current price ng kanilang Elite Pro Smart Lock ay nasa 60,000 pesos. Pero meron daw 50% discount ngayon na pwede ninyong i-avail. So, pumapatak na nasa 30,000 pesos na lang itong MGS Elite Pro Smart Lock. So, mas maganda, punta na kayo sa kanilang Facebook page. Tapos, kontakin nyo yung number na nakalagay doon para makapag-inquire kayo kung available pa yung 50% discount. At kagaya ng alam na ng karamihan sa inyo, dati na kaming may smart lock. Nag-review na ako ng smart lock before. Kaya mas naging noticeable sa akin kung anong differences yung meron dito sa MGS Elite Pro compared dun sa dati namin ginagamit. At lahat ng experiences namin sa smart lock na to, gusto kong i-share sa inyo ngayon. So malaking advantage na meron na kaming smart lock before kasi hindi naging matagal yung installation. Parang 30 minutes lang, tapos na lahat. Nung inilabas sa box yung mismong smart lock, medyo na-excite ako dahil ganda na itsura. Mas mukha tong high-tech compared dun sa previous na ginagamit namin. Pero reminder lang para dun sa mga mag-upgrade from conventional na padlock or deadlock papunta sa isang smart lock kagaya nitong Elite Pro, medyo matagal po installation kasi kailangan pang hulmahin yung butas na paglalagyan ng smart lock. So, estimate ko mga 1.5 to 2.5 hours yung installation sa isang pinto na hindi pa naka-ready yung butas. So, pagkatapos ng installation guys, pag-usapan natin itong Elite Pro Smart Lock. So, makikita niyo sa yung bandang taas na meron tong camera at display na built-in compared sa previous namin na nakahiwalay. Pero may pros and cons yan. Mamaya pag-usapan natin. May kasama na rin itong 3 keycards at 2 emergency physical keys. At before ko pa makalimutan, hindi lang itong Elite Pro yung smart lock na ino-offer sa atin MGS. Madami pa. So, mas maganda punta kayo sa kanilang Facebook page. So, makikita nyo, dito sa may bandang taas na meron tayong 3D face sensor. Pero unlike sa face unlock ng karamihan sa mga Android phones sa ngayon, itong Elite Pro ay may 3D IR reader kaya hindi mapepeke yung pag-unlock gamit lang yung picture natin. Nagsaserve din to as intercom dahil meron na tong mic at camera. May LED light din na ma-activate kapag gabi para makita natin ng mas malinaw yung mukha nung kumakatok. May maliit din tayong LED display para sa date and time at navigation na rin sa settings. May numeric pad para sa passcode at nasa bandang gitna ng numeric pad yung inductive card area para sa keycard login. Mapapansin nyo din na nasa ibaba ng numeric pad yung capacitive button para sa lock at sa doorbell. Sa baba ng numeric pad ay yung fingerprint scanner natin. At in fairness naman guys, sa kanyang fingerprint scanner, mabilis naman at accurate, reliable yung pagbasa niya. At alam kong nasa isip ninyo, ito ay palaging madalas na tanong sa mga gusto mag-upgrade or mag-install ng smart lock. Paano na lang kapag nalobat yung smart lock natin? Well, itong Elite Pro, meron siyang 2 ways or emergency entry na pwede nating gamitin kung sakali na maabutan nating lobat na yung Elite Pro. Una ay yung mechanical keyhole, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, mas maganda dahil 2 naman yung kasama sa box, palagi nyo itong dala. Yung isa nasa kotse ninyo o kaya nasa bag ninyo na palaging dala. Or kung talagang makalimutan yung dalhin, may isa pang option, yung USB port. So, power bank lang at micro USB, pwede nyo nang mapagana agad yung fingerprint scanner at makapasok sa bahay. Yes, tama yung narinig nyo. Pag saksak natin ng micro USB or power bank dito sa Elite Pro, agad-agad, mga 1 to 2 seconds, pwede na tayo makalagin. Dito naman sa kabilang side, kapag nasa loob tayo ng bahay, makikita natin yung colored LCD display para ma-view yung kumakatok. Sa oras kasi na pindutin yung doorbell, makikita agad dito yung view ng camera sa labas. Removable din to at merong micro SD card slot sa loob para ma-save yung videos ng mga nag-doorbell.
Kaya if ever na meron makukulit na mga tao or bata sa inyo na pindot ng pindot sa doorbell natin, ito na yung chance nyo para mahuli sila. Kapag tinanggal natin yung LCD display, makikita din natin yung removable battery. Yes guys, removable yung battery nitong Elite Pro, kaya mas maganda kapag bumili na kayo nito sa MGS, mag-order kayo ng extra battery para if ever na malapit ng malobat yung nakakabit, agad-agad pwede nyo palitan ng isa pa habang charge nyo yung isa para walang waiting time. Yung battery na ibinigay sa amin ng MGS na kasama sa box ay naka micro USB port pa lang. Pero nung nag-ask kami ng extra battery, USB-C na yung port. So make sure nyo guys na kapag bibili kayo sa kanila ng extra battery, sabihin nyo USB-C port para mas convenient sa inyo kasi madalas sa atin or karamihan sa atin, yung charger na ginagamit, USB-C na talaga. Okay, so going back sa Elite Pro, sa baba ng LCD display, makikita natin yung handle or doorknob para ma-lock at ma-unlock natin yung pinto. Kung ayaw mong i-turn yung knob for some reason, meron naman tayong buttons. Sana lang hindi on tsaka off yung label na nilagay nila dito. Mas appropriate sana kung lock or unlock. At panghuli sa pinakaibaba, yung anti-theft lock or double lock. Kapag ginamit mo to, kahit yung mga users na nakaregister sa Elite Pro, kahit pag gamitan nila ng card, hindi sila pwedeng makapasok. Okay, so kumusta yung actual experience namin dito sa MGS Elite Pro Smart Lock? Unang-una, security. Pagdating sa security guys, wala akong masabi. Talagang nabigay ng Elite Pro yung security na kailangan natin sa bahay. So, goods tayo dyan. Wala tayong complaint. Mabilis yung pagbasa niya sa fingerprint scanner natin, kagaya ng sinabi ko kanina. Mabilis din yung pagbasa niya sa RFID na card key natin. Plus, if ever nga na malobat, ganyan, meron tayong physical key. So, wala talaga tayong intindihin pagdating sa security ng Elite Pro. Nagustuhan ko din na meron siyang auto lock. So, after mo ma-unlock yung pinto, kusa naman siyang maglalak. After ilang seconds, depende sa sinet mong duration. Okay, sunod guys ay yung UI navigation. Dito talaga ako medyo hindi na satisfy sa Elite Pro Smart Lock kasi talagang may kailangan improve. Halimbawa, dun sa front na display niya, masyado maliit para sa isang navigation. Merong mga text na hindi ko na talaga mabasa kasi putol, tapos hindi naman nag-auto scroll para mabasa natin ng buo. So, minsan ang hirap talaga. Isa pa kapag meron tayong i-register na user, fingerprint, ganyan, or admin, kailangan yung tandaan yung user ID na lilitaw. Kasi kapag hindi, tas makalimutan ninyo, hindi nyo na alam kung alin yung i-delete niyo next time. Ngayon, meron mang companion app itong Elite Pro, Smart Lock, pakita ko sa inyo. So, kailangan nyo lang i-download tong USmart Go. Okay? So, kapag na-install nyo na yan, i-open nyo lang, tapos kailangan din yung i-connect itong companion app dun sa ating Elite Pro Smart Lock. Siyempre, hindi ko na ipapakita kasi medyo tedious talaga, medyo complicated siya gawin. Okay, una ninyong mapapansin ay yung log or yung history ng pag-unlock, tsaka pag-lock ng pinto. Makikita rin natin dito yung user ID nung mismong pumasok, tsaka ng mismong nag-lock ng pinto, mga ganon. So, useful naman kahit papano. Ang isa lang sa hindi ko talaga magawa dito sa companion app sa ngayon ay mag-register ng panibagong fingerprint kung meron akong kailangang i-add na user dun sa Elite Pro. Dun sa dati namin ginagamit kasi kaya kong gawin yon. So, madaling pangalanan kung kanino yung fingerprint na iniregister ko. So, kapag mayroong lag kagaya nito, nakalagay agad yung pangalan nung pumasok o nung lumabas. Pero dito, hindi. So, yun ang medyo kailangan improve dito ng MGS. Just kanina nyo pa siguro nakikita, meron tayong user management dito. So, pwede naman tayo mag-add ng user, pero hanggang name lang. So, halimbawa, mag-type tayo dyan. Okay natin. Okay? Tapos, pag pinindot natin ulit yan, wala nang ibang option para ma-add yung kahit man lang sana user ID ng ating Elite Pro. Wala na yan. No? Rename lang yan or remove. Tapos, kapag meron tayong ganito, may relag na tayo ng mga nag-login, ganyan, walang set name or i-assign siya dun sa user na iniregister natin. Set finger lang kung aling hand yung thumb na to, ganyan. Maliban na lang kung ikaw yung isa sa mga admin. Pwede kang mabigyan dito ng alias. Pero, aside doon, wala na talaga eh. Ang hirap talagang i-manage ng mga user dito sa Elite Pro gamit yung companion app. Mas okay pa
kung sa papel natin isusulat yung mga user ID, mas makakatulong pa yun compare dito. Ang isa pa sa malaking complaint ko dito sa Elite Pro ay yung pag-sync ng oras. Kapag na-install na natin yung companion app dito sa phone, na-connect na natin sa Elite Pro, magtatanong siya kung isa-sync natin yung oras sa kung anumang time zone meron tayo, which is okay. Natuwa ako doon kasi nung in-install talaga, mali yung oras eh. At ang hirap din iset. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang liit ng mga text doon sa main display niya. So dahil sa companion app, sa wakas sabi ko masisync ko na yung oras sa phone ko. Pero hindi. Makita ninyo dito sa LCD, sa loob, yung main display sa loob, yung oras, pero kapag kinumpare natin yan, dun sa labas, magkaiba. Kita nyo naman. So, yung oras dun sa loob na display, tama, accurate. Pareha sa, nandito sa phone ko, pero yun dun sa labas, iba. So, sana maayos yun ng MGS. Okay, panghuling aspect nitong Elite Pro na gusto ko i-share sa inyo ay yung battery performance. Dito ko medyo nagtagal dahil talagang inobserbahan ko mabuti yung battery performance niya. Kaya sa totoo lang parang 1 month mula nung installation, tsaka ko lang nagawan to ng review. Kasi yung battery talaga yung nagpatagal. Nung una, yung unang namin smart lock, tumatagal siya ng months. Siguro mga 3 months, ganyan, 5 months before namin i-recharge. Pero itong MGS, okay na yung 7 days. Siyempre, depende yun sa kung ilang user yung labas-pasok sa pinto natin, ganyan. At meron tong camera, so may additional battery consumption talaga. Maintindihan natin yun, okay lang. Mabuti na lang din, removable. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda kapag bibili kayo nitong Elite Pro, bumili na rin kayo ng extra battery para hindi masyadong mapansin yung part na yan. At before ko makalimutan, kapag may nag-doorbell sa natin, Elite Pro, tapos nakakonect na siya sa ating companion app, mag-ring yung ating phone at makikita natin sa phone kung sino yung nagdo-doorbell. At doon, pwede na nating i-unlock yung pinto kapag nakita natin na, si to, kilala natin, pwede nating papasukin. Parang ganun. So, if ever na meron tayong sakit, hindi tayo makababa, nag-iisa tayo sa bahay, pwede natin gawin yun. So, anong verdict natin dito sa MGS Elite Pro? Well, overall guys, masasabi kong goods na goods yung smart lock na to pagdating sa security. Security-wise, pasado talaga siya, ang ganda at talagang naibigay niya sa amin ng security na kailangan dito sa bahay namin. Nagustuhan ko din na built-in na yung camera, hindi na kailangan ng hiwalay na installation, so hindi bubutasan yung ibang part ng pinto namin. Nagustuhan ko din na nasa iisang app na din yung functionality ng camera niya at yung mismong smart lock. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, pagdating sa UI experience or UI navigation doon sa mismong smart lock at pati dito sa companion app, doon tayo medyo may room for improvement, MGS. Sana ma-improve natin yan. Sana magkaroon ng option yung companion app na dumaan yung update dito sa phone papunta doon sa smart lock natin para maayos yung ilang mga UI issues. Kagaya na lang ng mga text, yung pagiging user-friendly. So, totoo lang para sa akin, hindi user-friendly yung UI sa ngayon. Lalo na kung ang gagamit, magkakalikot dun sa settings ay hindi ganun ka-techy. Medyo hindi sanay sa pagkatikot sa settings ng iba't ibang gadget. Medyo mahirap siya. So, sana magkaroon ng update yung Elite Pro, lalo na may Pro dun sa pangalan. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, overall, security-wise, okay na okay to. Walang problema. Pero kung maayos nila at mai-improve yung UI, pati na rin yung companion app, hindi ko napapansinin yung ibang issues kagaya na lang sa battery performance. So if ever guys na interesado kayo sa MGS Smart Locks, pwede nyong i-click yung link dyan sa description box sa baba. Bisitahin nyo yung kanilang Facebook page. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na ito. At i-share mo na rin doon sa mga kaibigan mo or kakilala mo na nagpaplanong mag-install na smart lock. Yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.